Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako, si Niat Sebastian, and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion takas about ano ang purpose ng prayer maliban sa humingi sa Diyos. So, our concept is all about prayer. So, ang panalangin or prayer ay personal na pakikipag-usap sa Diyos. Hindi ito isang ritual o obligasyon, kundi isang tunay at tapat na pag-uusap sa pagitan ng manlilikha at ng kanyang tinubos na mga anak. So, sa panalangin, sinasamba natin ng Diyos, pinapahayag ang ating mga kasalanan, nagpapasalamat at inilalapit ang ating mga pangangailangan. Ngunit higit sa lahat, syempre ang panalangin ay paraan upang ang ating puso ay maiayon sa kanyang kalooban, maranasan ang kanyang kapangyarihan, at manahan sa kanyang presensya. Hindi natin kailangang ipaalam ang lahat sa Diyos dahil alam niya na ang lahat. Ngunit, kailangan nating manalangin upang mapalapit tayo sa Kanya. So, our Bible readings for today is all about Luke chapter 22 verse 42, ASND version. Ama, kung maaari po ay ilayo niyo sa akin ng paghihirap na ito, pero wag ang gusto ko ang masunod, kundi ang kalooban niyo. So, ngayon na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is prayer is aligning our hearts with God's will. So, yung panalangin ay hindi lamang paghiling, kundi paglalapit sa ating puso sa Diyos upang sundin ang kanyang plano. So, yung panalangin kasi is natututo tayong ipagkatiwala ang ating kagustuhan sa mas mataas na layunin niya. Second is prayer is enjoying God's presence. So, sa panalangin is naranasan natin ang presensya ng Diyos na nagbibigay kapayapaan at kagalakan dahil ito ay hindi lamang pakikipag-usap kundi pagdama sa kanyang pagmamahal. And lastly is prayers is God's meaning of glorifying Himself. So, pinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, kabutihan, at karunungan sa pamagitan ng pagsagot sa ating mga panalangin. So, yung bawat tugon ng Diyos, siya ay naluluwalhati or niluwalhati ng kanyang mga anak. So, ngayon na tayo sa ating application. So, yung first application is pray to be in tune with God. So, dapat natin gamitin ng ating mga panalangin upang itugma ang ating mga plano at hangarin sa kalooban ng Diyos. So, ito yung daan upang tayo magtiwala at sumunod sa Kanya. Second is pray to commune with God. So, wag lang tayong lumalapit lang sa Diyos kapag may kailangan tayo. Dapat gamitin natin yung ating mga prayers bilang pagkakataon upang makipagniig sa Kanya sa araw-araw. And lastly is pray to glorify God. So, syempre, sa tuwing nagdadasal tayo at nagtitiwala tayo sa Diyos, is pinapakita natin na siya ang ating pag-asa at lakas, at ito ang nagpaparangal sa Kanyang pangalan. So, ngayon na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about why is prayer not just about asking from God, but also about communing with God. So, para sa akin kasi, yung panalangin is hindi lang kasi para lang humiling tayo sa Diyos. Siyempre, yung pagdadasal kasi is pakikipag-ugnayan na natin sa Kanya. So, yung Diyos natin ay hindi lang tagapagbigay dahil siya ay Ama na nais makasama ang Kanyang mga anak. So, sa panalangin is nadarama natin ang Kanyang presensya, nalalaman ang Kanyang kalooban, at naipadama natin yung ating pag-ibig at pagtitiwala sa Kanya. So, kapag ginawa natin ito araw-araw, syempre, mas lumalalim yung ating relasyon sa Kanya at hindi lang tayo nagiging mapanghingi, kundi mapagpasalamat at masunuring anak. So, ngayon naman po, itatakal naman po natin ang aking natutunan sa devotion natin ngayong araw. So, ngayon po, natutunan ko na ang tunay na layunin ng panalangin ay hindi lamang upang humingi, kundi upang mapalapit sa Diyos. So, sa tuwing syempre, ako'y nananalangin or nagpipray is natututo akong tanggapin ang Kanyang kalooban at hindi lang ang aking mga kagustuhan. So, pinapaalala nito na ang Diyos ay higit pa sa tagapagtustos dahil siya ay kaibigan, Ama at Hari ng aming mga puso. So, dapat ipagpatuloy natin ang disiplina ng panalangin, hindi lang para sa ating mga pangangailangan, kundi upang lalo natin siyang makilala at sambahin sa araw-araw. So, let's pray na po. Lord God, maraming salamat po sa kalooban ng panalangin. Lord God, salamat po na hindi namin kailangang hintayin ng tamang oras o lugar upang makausap ka. Lord God, lagi kang nariyan sa amin. Turuan mo po kaming manalangin, hindi lang kapag may kailangan po kami, kundi sa lahat ng oras upang mapalalim ang aming relasyon sa iyo. Lord God, iaayon mo po ang aming mga puso sa iyong kalooban at bigyan mo po kami ng kagalakan sa iyong presensya. Sa pangalan ni Jesus, Amen.